hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Napakaraming Kristiyano sa buong mundo. Pag binanggit mo ang salitang Kristo, halos kilala ng mga tao. Halos sa lahat ng mga simbahan, makikita din natin ang rebulto ng Panginoon Kristo na nakapako sa krus. Pero ang tanong, alam kaya natin kung bakit siya nabuhay sa mundong ito? Kung bakit siya namatay? At kung bakit siya nabuhay na maguli? Marahil ito ang mga katanungan ng marami nating tagapanood. Dito, sa programang ito, pag-uusapan po natin ang may kinalaman sa buhay, ang kamatayan, at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Dito lamang sa programang What Jesus Believes. At Pastor, medyo ang Panginoon Kristo ang pag-uusapan natin ngayon. Masaya itong pag-uusap na ito. Pagbati po, Pastor. Maraming salamat, Pastor Bry. Binabati po namin ang aming mga sumusubaybay. Salmandaho kayo naroon. Kayo pong mga nasa inyong mga tahanan, opisina. Kahit manawari, sumainyo ang kapayapaan at presensya ng ating Panginoon Jesus. Samantalang ating muling bubuksan, pag-aaralan ang banal na kasulatan. Ayan, nabanggit yung presensya, Pastor. Hilingin po natin ang presensya ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, nais po namin makilala ang gawain ng pagliligtas ng aming Panginoon Kristo para sa amin, ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan at ang pagkabuhay na maguli. Hinihiling po namin, Panginoon, samahan niyo po kami. Patuloy na ipakita sa amin ang katotohanan ng magpapalaya sa bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan, sa unang tanong ko po, Pastore, alam po ng lahat ng mga tao na ang Panginoon Kristo ay bumaba dito sa lupa. Ang hindi po natin masyadong na-explore, bakit nga ba ibinigay ng Ama ang anak niya na bumaba dito sa lupa? Ang unang dahilan, Pastor Brian, dyan sa iyong katanungan ay upang huwag mapahamak ang tao. Sapagkat pagkatapos ng pagkakasala, ang tao ay naging lugmok sa kanyang kasamaan at patuloy itong ginagawa niya. Kaya nagkaroon ng probisyon ang Ama na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak. At ito'y mababasa sa Aklat ng Juan, Kapitulo 3, ang talatay 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, ito ang siyang probisyon na binigay ng Diyos para ang tao ay huwag mapahamak. At kung tutugon siya sa ganitong panawagan, ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ano pa po, Pastor? Ang ikalawa ay upang talunin ang kalaban. At alam naman natin, ang kalaban ay walang iba kundi si Satanas, na siyang naging dahilan kung bakit may pagkakasala. At sa ganito ay sinasabi ng Genesis 3:15, at papag-aalitin ko, ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Sa makatuwid, ito yung binigay na dahilan ng ating mahal na Diyos upang sa ganun ay talunin ang ating kalaban. Ay ikatlo, Pastor Bry, upang ipakita ang ugali ng Diyos. Kasi mayroong mga tao na hindi alam kung sino ito, ano ba talaga ang Diyos, anong ginagawa niya sa sangkatauhan. Sa 1:1-14, at nagkatawang tao ang Verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So dito ipinamalas ng Diyos ang
ugali ng Diyos na ang wika'y puspos ng biyaya at katotohanan. So, ibig sabihin ang Panginoon Kristo nang pinanganak siya, Pastor, dahil sa kanyang pagpunta rito, nakilala natin yung pinakaugali ng Diyos. At ibig sabihin, nakikita sa kanya ugali ng Diyos. At sa ika-4, upang lisanin ng tao ang masama at manumbalik sa Diyos. Dito sa aklat ng Isaiah 55, ang talatay 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y nagpatawad ng sagana o magpapatawad ng sagana, ika, sa Biblia. So ito ay isa sa mga kadahilanan kung bakit ibinigay ang anak dito sa lupa. At ang ika-5 ay upang ipakita ang puot ng Diyos laban sa kasamaan. Ito'y sa Roma 1:18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sa makatuwid, mula sa una, ikalawa, ikatlo, ika-4, ika-5 kadahilanan, walang ibang hinangad ang Ama sa kanyang pagbibigay ng kanyang anak upang ang tao ay maiwasto ang kanyang lahat ng mga lakad dito sa lupa. Pastor, kahit saan po tayong pumunta, kahit sa mga simbahan ngayon o kahit nga sa Facebook, kitang-kita natin yung kamatayan ng Panginoon Kristo, nakabayubay siya sa krus. Ano po ba talaga ang naidulot nito sa atin at anong nagiging epekto nito sa atin? Bakit ibinigay sa atin at bakit namatay ang Panginoon? Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang una ay upang bigyan tayo ng pananampalataya. Sapagkat mula nang ang tao ay magkasalang, sabi ko nga kanina, wala na tayong kakayahan para magbalik loob sa Diyos. Maliban na lamang yung kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus. At dito sa Roma 12:3, ganito ang sabi, sapagkat sinasabi ko, sa magitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili, ng totoong matayog kaysa sa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. So yung pananampalataya pala, Pastor, ibinabahagi ng Diyos sa atin, ibinigay ng Diyos sa atin. At yun ang dahilan kung bakit tayo ay nakasaksi sa pamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia, kung bakit ang Panginoon Kristo ay narito. So, at ano ang mga dahilan kung bakit siya narito? So kung ito ibinibigay para ng Panginoon, Pastor, may dahilan para hingin natin ito, di po ba? At yun ang isang pribilehiyo para sa isang mananampalataya. Ang ikalawa, Pastor Bry, upang bigyan tayo ng pagsising at kapatawaran. Pagsisisi. Okay? Yung pagsisisi natin at kapatawaran ng ating mga pagkakasala. At ayon sa Gawa 5:31, siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipyo at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya ito yung mahalagang dapat pansinin ng ating mga sumusubaybay ng palatuntunan ito, na yung mga kadahilanan at yung kahulugan ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Kung hindi siguro namatay ang Panginoon, Pastor, hindi rin tayo makapagsisisi sa ating mga kasalanan, di po ba? Sapagkat wala tayong yung bagang sino ang ating pupuntahan. Sino ang ating paglalagakan ng ating mga kasalanan. So, imposible na mangyari ang pagpapatawad at pagsisisi ng isang tao kung hindi namatay ang ating Panginoon Kristo at dumating dito sa lupa. Pastor, halos lahat ng mga tao may misyon. Ano po yung pinaka nakikita ninyong sentrong misyon ng pagkasugo o pagpunta ng Panginoon dito sa lupa? Ang una sa mga nakikita ko na misyon ng ating Panginoon sa pagkasugo niya dito sa lupa ay ang pakikipagkasundo. Okay? Ang sabi sa aklat ng ikalawang Korinto 5:19, sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinagkipagkasundo ng sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin
ang salita ng pagkakasundo. Sa makatuwid, si Kristo ang naging daan upang ang tao at ang Diyos ay magkasundo. At ang tao, bagamat siya makasalanan, ang Panginoong Jesus na siyang isinugo, ang siyang magigiing kadahilanan upang tayo ay tanggapin ang ating mahal na Diyos. At sa Hebreo 9:14, ganito ang sabi, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa magitan ng Espiritu na walang hanggan ay nihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So ito ang unang dahilan kung bakit isinugo ang ating Panginoong Jesus ay ang pakikipagkasundo ng tao at ng Diyos upang sa ganon ang tao ay muling may balik sa piling ng Panginoon Diyos. Para pala siyang ambassador, pastor, na pinadala sa ibang bansa para medyo i-reconcile o pagkasunduin ng dalawang bansa. Di po? At yan ay madalas na nangyayari sa anumang bansa na merong mga ipinapadala na may alitan. At meron pang susunod, Pastor Brian, na kadahilanan o misyon, paglilingkod. Ito ay isa sa mga nakita natin sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Ang base sa Mateo 20, talatang 28, gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. So, bagamat siya ay anak ng Diyos, at iniwan niya ang kanyang pagiging trono, yung kanyang kalagayan sa langit, pumarito siya hindi para maging maghari-harian o ituturing na parang hari, kundi ang kanyang pagtungo rito sa mundong ito ay para maglingkod at ibigay niya ang kanyang buhay sa pantubos sa marami. So napakaganda nung mensahe na yun, Pastor Brian. Na talagang mapagpakumbaba po talaga ng Diyos para sa atin. Maligtas lang tayo lahat. Sa estilo na lamang nung kanyang pagkapanganak, hindi siya ipinanganak sa isang mansyon. At saka yung hugasan niya, Pastor, yung paanong kanyang mga disipulo, parang kakaiba yun. Nung mga panahon na yun, kapag ka naguhugas ka ng paan ng mga bisita, ang turing sa iyo ay isang utusan, alipin. At yan ay ginagawa lamang ng mga alipin. At wala nang ibang gumagawa niyan. Pero kayang-kaya ng Panginoon na gawin. Pero ang Panginoon ay nagparaya at ginawa nga niya pati ang paghuhugas ng paan ng kanyang mga alagad. At meron din sinasabi na ikatlo, bilhin, para upang tayo bilhin ng kanyang dugo. Ito ay sa Acts o Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang Panginoon Jesucristo ay sinigo dito sa lupa. Para tayo ay bilhin muli ng kanyang sariling dugo. At napakamahal, Pastor, ng pambayad. Biruin mo, kamatayan ng anak ng Diyos. Mabayaran, maisauli lang tayo uli. At isa sa mga ipinahayag ni Pablo sa 1 Corinto 6:19 hanggang 20 ay nagpapahayag ng isang pagpapakilala ng ating kalagayan. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So, ipinapakita ng Panginoon ng kung saan ang pinanggalingan natin at ano ang dapat nating makilala sa pagkatao natin. Tayo pala ay binili sa halaga. At saka kung binili tayo sa halaga, Pastor, pag-aari tayo ng Diyos. Kung pag-aari tayo ng Diyos, pwede tayong panahanan ng Diyos. Kasi siya na ang may-ari nito eh. At the same time, kung tayo pag-aari ng Diyos, hindi natin pag-aari ng ating sarili, kaya dapat itong katawang ito ingatan at makapagbigay ng luwalhati sa Kanya. At ang susunod, Pastor Bray, dito sa isang misyon ng ating Panginoon Jesus, ay upang sa gano'n ang wika ay maging katuwiran ng Diyos para sa atin. Sa 2 Korinto 5:21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Parang binaliktad, Pastor, ano?
Siya ang hindi nakakilala, ginawa siyang kasalanan. Tayo naman na makasalanan ay ginawang matuwid. Kabaliktaran ng mga pangyayari. Kaya itong pang-apat na misyon ni Kristo, kung bakit siya narito sa lupa, ang wika ay para maging katuwiran ng Diyos para sa atin. At isa pa, yung ikalima, upang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. At yan ay matagal na nating tinatalakay na napakahalagang mapansin ng ating mga kaibigan na importante yung malaman natin na si Kristo ay dumating dito sa lupa. Ang misyon niya ay bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ni kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa makatuwid, kung wala ang Panginoon Hesus Kristo at hindi dumating dito sa lupang ito, Hindi mababayaran. sino ang magbibigay ng buhay na walang hanggan? At hindi rin mababayaran yung kasalanan natin, Pastor. At walang kakayahan ng tao para bayaran at walang sino man na Poncio Pilato na sasabihin na ako ang magbabayad ng inyong mga kasalanan. Sapagkat kakaiba nga ang naging kasaysayan ng ating mundo at si Kristo lamang ang panukala ng kaligtasan na siyang susugo para ang ating mga kasalanan ay magkaroon ng kabayaran. Napansin ko dito, Pastor, sa lahat ng misyon ng Panginoon Kristo, parang walang kabig sa kanyang sarili. Parang lahat yata, benefits para sa atin. At ganun ang ugali at karanasan ng ating Panginoon Jesus. Hindi siya makasarili, ang kanyang laging iniisip, yung kapakanan ng tao. Napakagandang misyon, ano po, Pastor? Meron pa po bang iba pang misyon ng Panginoon Kristo? At isa pa sa mga napakahalaga ay, bukod sa tayo ay pinatawad at bigyan ng buhay na walang hanggan, itong sinasabi ng banal na kasulatan upang tayo madala niya sa Diyos. Dito sa aklat na yung 1 Pedro 3:18, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Napakasarap, Pastor. Pakinggan, ano? Sa makatuwid, ang ating Panginoon si Kristo ay in love sa tao. Kapag ka kasi in love ka sa tao, gagawin mo ang lahat para siya ay lalong maging masaya at siya ay magkaroon ng kapayapaan. Isipin mo, bukod sa tayo ay iniligtas sa kasalanan at tayo tinuring na matuwid, dadalhin tayo sa Diyos. At sa aking paniniwala, kapag tayo ay patuloy na ganito ang naging asal natin sa buhay na ito, at maging yung ating mga sumusubaybay ay naapektuhan ng kabutihan ng Panginoon, walang pagsalang ng mga tao ay magsisilapit sa Panginoon. Sapagkat wala tayong ibang magiging tugon kapag tayo ay nakaramdam na in love ang Panginoon Jesus sa atin, ay tutugon tayo at mamahalin din natin siya ng lubos. Naalala ko, Pastor, nung pumunta ako ng Singapore mag-isa, parang hindi ko kaya, Pastor, na mag-isa doon. Kaya nung sumunod na pagkakataon, buong pamilya, dinala ko talaga. Parang hindi mo kakayaning mag-enjoy na nasa isa ka lang sa langit. Tapos yung mga anak mo yung mga mamatay dito sa lupa. Kaya ang isang padre de pamilya ay kinakailangan mag-isip-isip din na kung paano akayin, lingapin, at lalo higit protektahan ang kanyang pamilya na kung ano yung kanyang nakikilalang katotohanan ay dalhin niya sa mga anak at ang kanyang asawa upang sila'y sama-sama rin sa inihandang tahanan ng Diyos at makikilala natin ang ating mahal na Diyos sa magitan ni Kristo Jesus. Ano pa po, Pastor, ang misyon ng Panginoon sa atin? At isa sa mga napakagandang misyon ay para tayo maging halimbawa. Para siya maging halimbawa natin. Ang ibig ko sabihin, na wala na tayong ibang magiging idolo, napakagandang ehemplo sa buhay na ito, kundi ang ating Panginoon Jesus. Katulad na sinasabi sa 1 Pedro 2:21 hanggang 23, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mga sisunod sa mga hakbang niya na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata ay hindi nagbata.
kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humatol ng matuwid. Sa makatuwid, kakaiba yung halimbawang iniwan sa atin ng ating Panginoon. Hindi naman sa tinotolerate natin yung mga taong gumagawa ng masama sa atin, kundi yung espiritu niya na sa halip na magalit, naroon pa rin yung pagmamahal sa kanyang kapwa. Pastor, binanggit niyo yung pagbabata. Ibig sabihin itong halimbawang ito, kailangan sundan natin. Tayo, kumbaga, magsakripisyo at sundan natin siya. Pero bago niyo sagutin yan, Pastor, nais po natin pakinggan ng ilang mga testimonya makapagpapatibay ng ating pananampalataya. Kadahilanan na kung bakit sinasamba ko po ang ating Panginoon, nung ako po'y bata pa kasi, tuwing lagi kong sinasambit ang pangalan ng Panginoon is isa yun sa mga bagay na niligtas niya ako. So, nung nakilala ko po lalo ng lubusan ng Panginoon, isang kadahilanan kung bakit ko siya sinasamba sapagkat siya ay nagbibigay buhay sa akin. At binibigyan pa niya ako ng isa pang pagkakataong muli na ako'y mabuhay at maglilingkod sa Kanya. Nung akin po siyang nakilala ng dahan-dahan, is mas lalo pong naging malalim ang aking pagkakilala sa ating Panginoon. At nung nalaman ko na ako pala ay isang makasalanan, ako pala ay wala sanang karapatan doon sa buhay na walang hanggan na Kanya pong hinanda para sa akin at para din sa atin, nakikita ko dahan-dahan na ito palang Panginoon na aking sinasampalatayanan ay siya palang may akda sa lahat ng mga bagay na aking tinatamasa, lahat ng bagay na dumating sa aking buhay, maging ito man ay pagsubok, na hindi sa nung tinanggap ko siya ay hindi yung assurance na maging okay ang buhay ko, kundi ang pangako niya is mas lalong palubog pababa ang aking buhay, which is yun ang magiging isa sa mga bagay na malalaman ko na ang aking panampalataya ay lumalago at alam ko na ako'y tinubos sa Kanyang dugo. Which is, yun din po ang isa sa mga pangako na pinanghawakan ko ngayon na bilang isang mananampalataya ay tiyak na ang sinasabi doon sa Biblia na siya ay darating sa ikalawang pagbabalik at alam ko na isa ako sa mga tutubusin ng ating Panginoon. Pastor, nabanggit nyo kanina yung topic tungkol sa pagbabata. Marami po kasi nangangatwiran pag naririnig ko, kasi si Kristo yun Diyos yun tao lang naman ako Kumbaga, pagka kasi pinag-uusapan yung sinisira ka na, medyo inaalipusta ka ng mga tao, parang napakahirap, Pastor, na ipagpakumbaba yung sarili. Pero binabanggit ninyo na parang si Kristo yung nagbigay sa atin ng halimbawa para tayo magsisunod sa Kanya. Paano po ba ito, Pastor? May mga tao na mahirap nga namang isipin na yung mga bagay na may kinalaman sa pagpapakumbaba. Hindi naman natin sinasabi na abusuin tayo. Magkaibang mga karanasan yun. Kaya meron tayong isip, meron tayong damdamin, para tayo ay humarap sa ganitong mga hamon ng buhay, pero hindi tayo nagkakasala. Si Kristo kasi nung harapin niya ang mga ganitong pagsubok, ay nasaan yung tao siya. At talagang nakaramdam siya ng hirap at sakit. Kagaya rin natin. Kagaya rin natin, na sa pagkalaman. Yung ibig sabihin, yung physical natin na kalagayan. Nagugutom, nauuhaw, napapagod, nasasaktan. Nalulungkot, nasasaktan. At ang isa pa doon, naramdaman niya talagang hirap. At talaga ito naman ang intensyon niya. Nakunin ang kalagayan ng isang tao para ipamuhay niya ang isang kalagayan natin. Ngayon, ang pagharap sa ganung mga bagay, totoong mahirap. Pero kung nasa atin si Kristo, unang-una, talagang iilag naman tayo sa mga ganung mga panganib. Pero ang importante doon ay may pamuhay natin kung ano ang halimbawang ipinakita at pinamalas ni Kristo sa atin. Nagalit pero hindi nagkasala. Nasaktan, nagbata, pero hindi yun nagsalita ng mga negatibong mga pangungusap sa kanyang mga naging katunggali. Pastor, ano po masasabi ninyo sa ating mga tagapakinig na medyo yung bang sensitive, madaling masaktan, pero sa pagiging Kristiyano pala, kailangan pala talagang tiisin, batahin at makita yung ehemplo ng Panginoon sa atin? Pastor Brian, normal tayong makaramdam ng yung meron ba tayong masyado tayong sensitibo sa emosyon. Normal yun Tao tayo
Pero yun ay hindi dapat umalipin sa atin. Yun ang importante doon yung madali tayong makapag-move on. At kung meron mga bagay na dapat ipagpatawad, patatawarin natin sila. Hindi tayo nalulupig ng kasalanan at hindi tayo nananatili sa ganung kalagayan. Totoo na tayo ay nasasaktan madalas. Pero ang pinakamainam noon ay marunong tayong bumangon at magpanibagong sigla sa pananampalataya. Pastor, dito po sa mga misyon ng Panginoon, ano po ang pinaka-ultimate na misyon na ibinigay o yung katapus-tapusang misyon ng Panginoon? Pastor Bray, bukod sa pakikipagkasundo, paglilingkod, bukod sa binili tayo ng kanyang dugo, bukod sa naging katuwiran ng Diyos para sa atin at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan upang tayo'y madala sa Diyos at maging halimbawa siya natin, itong pinakahuli na sasabihin ko sa ating mga tagapakinig upang sambahin natin siya. Ang buhay, kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo ay merong mensahe para sa ating lahat. At ito ay isa sa mga napakagandang mensahe upang sambahin natin siya. Pilipos 2:10-11, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalululhati ng Diyos Ama. Yung pala, Pastor, ang talagang lundo nung bakit siya pumunta dito sa lupa, di po ba? At ito ang isang pinaka-importante sa lahat, ay yung pagsamba natin sa Kanya at lulhati natin siya sa lahat ng panahon ng ating buhay. Pastor, ilang mga pangungusap po sa mga nagdadalawang isip nating mga tagapakinig kung talaga bang sila isasamba ng buong-buo sa Panginoon o kalakalahati lamang, ano po ang huli ninyong mensahe sa kanila? Mahalaga po mga kaibigan ng paniwalaan po natin ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Meron pong misyon ng Panginoon Jesus kung bakit siya ay narito sa lupa noong mga panahon na siya ay pinadala ng Diyos. Hindi lamang po iligtas tayo, kundi upang tayo ay makapanambahan sa Kanya. At ito ang lagi nating tatandaan, naway lagi po nating isa puso't isa isip, na si Kristo ay kinakailangan sambahin sa Espiritu at katotohanan. At siya ay paglilingkuran natin habang tayo'y nabubuhay. At naway nagbigay ulit ng kaisipan ang palatuntunan ito, ang paksang ating tinalakay, na tayo bilang mga Kristiyano ay patuloy na magbalik loob sa Panginoon at manatili kay Kristo upang sa ganon ay yumabong at lumago tayo muli sa ating pananampalataya. Sa tema pong yan, Pastor, maraming salamat po. Doon po natin ipipick up ang ating po mga sarili sa tema ng pagsamba, ibigay po natin ang buong-buo ang ating pong buhay sa Kanya. Pakinggan naman po natin ang mga musika ng pagsamba sa Panginoon. I know that God's own Son lives. What joy this sentence gives. He sought me while a slave, for all blessings to impart. How can I reject such love? Christ, my prophet, priest, and king. He lives to wash away my sins. He is my living head, interceding for me. In His sanctuary is there. Oh, how thankful we are. Oh God, we are thankful for you loved us so much that you sent Jesus Christ to die for us. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. He's interceding there till He comes.
Christ is our hope in times of need. When my heart is broken, He hears my prayer. He lives to silence all my fears. He lives to wipe away all my tears. He lives to calm my troubled heart. Oh, how thankful we are. Oh God, we are thankful for your love us so much that you sent Jesus Christ to die for us. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. He's interceding there till He comes. He lives, He lives, He lives. Jesus Christ lives. He lives. My Redeemer lives. He lives. Jesus Christ lives. Ayan, maraming salamat po muli sa mensahe ng awiting ating narinig. At muli atin pong sasarhan ang palatuntunan ito sa pamamagitan ng panalangin. Pastor. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkasugo ninyo sa aming Panginoon Jesus. At ito'y naging dahilan na kung bakit kami ay napalapit at napatawad sa aming mga pagkakasala. Idinadalangin po namin na patuloy niyong subaybayan, lingapin, at inyo pong bigyan ng tamang paniniwala ang mga tao na sumusubaybay ng palatuntunan ito na sumamba sa inyo at patuloy na kayo'y mapaglingkuran. Pagpalain po ninyo ang may mga suliranin, mga problema sa buhay, naway kilalanin po kayo na siyang Diyos na nagkakalinga sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa ating mga talakayan. Napakaganda po at napakaganda din na mapakinggan po natin ang patuloy na patungkol sa ating Panginoon Jesucristo, ang Ebanghelyo at ang naidudulot nito sa ating pong pananampalataya. Muli ito po si Pastor Brian Tolentino, nag-iiwan muli sa inyo ng pananalitang kung ito ang paniniwala ng Panginoon Jesucristo at ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon Jesucristo, ito rin ang panghahawakan at paniniwalaan mo. Hanggang sa muli po dito sa programang What Jesus Believes.